Kabanata 4781. Isang malamig at nakakakilabot na boses ng babae na may walang katapusang kamahalan ang lumitaw sa pandinig ng lahat. Sa sandaling ito, isang figure sa pulang damit, puno ng kagandahan, ay dumating sa lahat ng direksyon. Lahat ay natakot, at walang iba kundi ang pagkamangha sa kanilang mga mata. Dahil sa buong Tang Dynasty, kahit ang mga nangungunang eksperto ay hindi nang ahas na maging kalaban ng babaeng nasa harapan niya, biglang bumagsak ang mukha ni Zhou Haoran. Kahit na nakatayo rito ang kanyang ama, baka wala siyang lakas ng loob na harapin ito. Ang orihinal na galit na mukha ni Zhou Haoran ay biglang nawala ang kanyang ngiti. Miss Tang, anong pinagsasabi mo? Paano ako mangangahas na manggulo sa teritoryo mo? Hahaha, nagbibiro lang ako. Si Zhou Haoran ay hindi nang ahas na tumingin kay Tang Wan, na may ngiti sa kanyang mukha. Kung pinili niyang harapin si Logan sa mga oras na iyon, malamang sa digmaan ang apat na malalaking pamilya. Ang napakagandang talento at magandang babaeng ito ay matatawag na numero 1 celebrity sa Eastern Tang Dynasty, dahil siya ang namamahala sa buong HSBC Auction House. Bilang isang nilalang na kinatatakutan ng mga nakapaligid na Star Realms ng 100,000 light years, si Zhou Haoran ay hindi nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na galit kay Tang Wan, kung hindi ay hahanapin lamang niya ang kamatayan. Ang taong ito ay walang utang na loob. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Hindi, Miss Tang, lumabas ka na lang. Mukhang walang pakialam si Zhou Haoran. Sa palagay ko ay hindi ganoon ang kaso. Mataimtim na sabi ni Chen Lo. Ito ang katotohanan, at lahat ng mga gwardya ko ay makapagpapatuto. Walang hiyang sinabi ni Zhou Haoran. Ngumisi si Jiang Chen sa kanyang puso. Kung nakatagpo siya ng ganitong uri ng basura sa labas imbes na sa HSBC Auction House, matagal na niya itong nakipag-usap. Paano niya ito hinayaan na magpasikat hanggang ngayon? Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kanyang teritoryo, at sa Tang Dynasty, isang lugar na hindi niya pamilyar, kaya pinili pa rin ni Jiang Chen na trituhin siya ng walang pakialam, dahil pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang umasa kay Tang Wan upang makahanap ng kanyang sariling estilo. Lalong nakakatamad ang mga sinasabi mo. Malamig na tumingin si Tang Wan at kumislap ang kanyang magagandang mata, ngunit hindi iyon kagalakan, ngunit hinamak si Zhou Haoran. Kung hindi dahil sa pamilya Zhou, matagal na niyang pinatalsik si Zhou Haoran sa auction house. Napakamot din ng ulo si Zhou Haoran at agad na naging mabuting bata. Wala siyang kakayahang magpakitang gilas sa harap ni Tang Wan. Bagamat napakaganda ni Tang Wan at labis na pinagnanasaan, hindi siya nang ahas na pag-imbutan siya kahit kaunti, doon ay dating isang taong hindi alam ang taas ng langit at lupa. Ibinagay niya ang kanyang hininga kay Tang Wan, at sa wakas ay pinarusahan ng 9 na tribo. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa buong Tang Dynasty, kaya para kay Zhou Haoran, ito ay isang mainit na patatas, ay talagang isang rosas na may mga tinik, kaya mas mahusay na lumayo mula dito. Maging ang pamilya Zhou, isa sa 4 na pangunahing pamilya, ay ayaw maging kaaway ng HSBC Auction House, dahil ang kanilang lakas ay napakalaki at komplikado, at maaari silang makaakit ng hindi mabilang na puwersa sa bawat pagliko, at ang babaeng ito ay hindi nangangahas na bahala na. Mr. Jiang Chen ang aking natatanging panauhin. Kung manggahas kang maging walang galang sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Mataimtim na sinabi ni Tang Wan, itong si Zhou Haoran ay talagang walang utang na loob. Anong klaseng tao si Jiang Chen ba? Hindi niya alam pero ang nasa likod ni Jiang Chen ay kahit kalahating eksperto sa antas ng nebula. Ayaw niyang makipagtalo sa ganoong tao, kung siya ang master. Kung ito ay mas malakas, kahit ang buong Tang Dynasty ay maaaring matakot sa kanya. Sa makatuwid, si Jiang Chen ay gumaganap pa rin ng isang napakahalagang papel sa puso ni Tang Wan, at ang kanyang katayuan ay hindi mapapantayan ni Zhou Haoran. Hahaha, hindi naman kasi inanod ng baha ang Dragon King Temple, at hindi alam ng isang pamilya ang isa. Ang mga kasalanan ay kasalanan. Sa kasong ito, walang masabi. Miss Tang, hindi ako hihingi ng tawad sa iyo, para sa bagay na ito. Zhou Haoran sabi niya sabay tawa, at bahagyang nagulat sa kanyang puso.
Ang Chenlo na ito ay hindi dapat ganito ang bigat, at sino ang taong ito? Para matrato ng seryoso ni Logan, talagang master ba ang lalaking ito? Sa madaling salita, ang kapangyarihan sa likod niya ay nakakatakot. Hindi na kailangang sabihin, ang pagkakakilanlan ni Tang Wan, ngunit ang Jiang Chen na ito, ay nagpa-curious kay Zhou Haoran. Nang maisip niya na si Chen Luo ay namamayagpag din sa tabi niya, nagsasalita na parang isang kuya, mukha siyang puno ng pambabala. Siguro ang taong ito ay talagang may kaunting timbang, kung hindi, kung gayon, paano masusunod ng babaeng ito ang kanyang mga salita? Magsisimula na ang auction, bakit hindi ka pumasok kaagad? Malamig na sumulyap si Tang Wan kay Zhou Haoran, na nagkibit-balikat at mabilis na pumasok sa auction house. Ngunit nang tumingin si Zhou Haoran kay Jiang Chen, lalo siyang nanlamig. Kahit sino ka pa, siguradong hindi kita hahayaang magkaroon ng madaling panahon sa aking teritoryo. Jiang Chen, naaalala kita. I'm really sorry, Mr. Jiang Chen. Hiniling ko kay Lao Gang na sunduin ka. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Humingi ng tawad si Tang Wan kay Jiang Chen. Hindi bale, sa tingin ko gusto rin ni Miss Tang na makita ang level ko, di ba? Kung hindi, dapat matagal ka nang nagpakita, di ba? Prank ang sabi ni Jiang Chen. Natigilan si Tang Wan at bahagyang namula. Itong Jiang Chen ay talagang natuklasan na ang iyong sarili. Ang mga salita ni Jiang Chen ay medyo napahiya kay Logan, ngunit ito rin ay isang babala sa kanya. Huwag mo akong subukang tiktikan. Alam ko na ang tungkol sa iyong pag-iral. Napangiti ng mapait si Logan sa kanyang puso, tila siya ang payaso. Akala ko kontrolado na ang lahat, pero sa huli ay nasample ako sa mukha. Ang ngiti ni Jiang Chen ay lalong naging walang magawa kay Logan. Ang taong ito ay hindi simple. Kahit na siya ay isang star level na 9th layer, hindi niya makita si Jiang Chen, at natuklasan siya ni Jiang Chen. Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Siguradong mas nakakatakot ang master ng taong ito. Hindi dapat kaaway ang taong ito. Si Tang Wan ay namamahala sa HSBC auction house sa loob ng maraming taon. Mas alam niya kaysa sa sinuman na napakahirap makipagkaibigan, ngunit kung gusto mong masaktan ang isang tao, magbubukas ka ng pinto para magnegosyo sa loob ng ilang segundo, at dapat mong gawin ng maayos ang bawat hakbang. Naging masungit ako, Mr. Jiang Chen, please. Tumango si Tang Wan at gumawa ng kilos ng paanyaya, ngunit nagulat ito sa hindi mabilang na mga tao sa paligid niya. Ano ang pagkakakilanlan ni Logan Wan? This guy is able to treat like this by Logan. He is definitely not an ordinary person. Dalawang walang katulad na dilag ang tumabi, at hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa kanila. Okay. Sinundan ni Jiang Chen si Chen Lu sa auction. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Tang Wan ay naging mas mapaglaro. Ang isang taong kayang baligtarin ang sitwasyon ng digmaan sa Western Xinjiang ay natural na hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, isang bagay lang ang alam ni Tang Wan ngunit hindi ang isa. Ang balita tungkol kay Jiang Chen ay nakarating sa kanyang mga tainga, ngunit binaligtad lamang nito ang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng tatlong malalaking puwersa. Gayunpaman, walang balita na natalo niya ang kalahati step nebula level. Kung alam niyang natalo ni Jiang Chen ang isang half-step na nebula level expert, baka mas igagalang ni Tang Wan si Jiang Chen. Sa sandaling ito, pumasok si Jiang Chen sa auction at umupo sa VIP seat sa itaas. Ang buong mountaintop auction house ay tumanggap ng daan-daang libong tao. Ang taunang auction sa taong ito ay halatang nakakaakit ng hindi mabilang na makapangyarihang tao. Mukhang pinapahalagahan ka pa rin ni Miss Tang. Tingnan mo ang napakaraming tao, na personal na binati. Napaka-proud mo, Kuya Jiang Chen. Tumingin si Chen Lo kay Jiang na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, alikabok. You have wronged me. I didn't flirt with her. I came here to shop for treasures and nothing to do with her. Pero itong si Zhou Haoran, if I have a chance to see him next time, tatadteren ko talaga siya, pataas. Malamig na sabi ni Jiang Chenleng. Nakita ni Chen Lu na hindi maganda ang ekspresyon ni Jiang Chen, kaya pinigilan niya ang kanyang ngiti at medyo nakonsensya. Paumanhin, kapatid na Jiang Chen.
Ako ang sinisisi mo sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mahihirapan ng ganito kay Zhou Haoran. Hindi inaasahan ni Chenlo na makikilala niya si Zhou Haoran dito. At si Zhou Haoran ay nahuhumaling sa kanya. Ito ay isang magaspang na pambubugbog, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay si Brother Jiang Chen ay nasangkot din, at si Brother Jiang Chen ay halos masugatan. Si Chenlo ay palaging hindi mapalagay sa kanyang puso, na nagkasala sa pagiging masyadong mabagal. Silly girl, hindi ako galit sa'yo. Gangster lang ang bastos na yan. Bakit kailangan mo pa siyang guluhin? Kung makaharap ko siya sa susunod, hindi ko na siya papakawalan. Ngumiti si Jiang Chen at tinapik siya. Tuldok. Tinatapik ang maliit na ulo ni Chenlo, pinulupot ni Chenlo ang kanyang mga labi, puno ng tamis ang kanyang puso, hanggat hindi nagagalit sa akin si Brother Jiang Chen. Kuya Jiang Chen, salamat. Nakangiting sabi ni Chenlo at nanambalik ang kanyang katinuan. Noon lang talaga siya nakahinga ng maluwag. Ang dalawang tao ay inayos ni Gang Liancheng sa pinakamagandang VIP seat, at sa hindi kalayuan ay si Zhou Haoran. Walang gaanong tao sa VIP seats, pero libo-libo. Kung tutuusin, ang malaking Tang Dynasty ay puno ng makapangyarihang tao, at higit pa sa kanila ang may respetadong katayuan. Ang HSBC Auction House na bukas para sa negosyo ay dapat ding nakipagkaibigan sa maraming big shot. Kung tungkol sa mga taong nasa ilalim ng mga nakatayo, mayroong kasing dami ng 200,000 hanggang 300,000 katao. Ang daming nagbubulungan. Sapat na ang 4 na salita para ilarawan ang engranding okasyon ng eksena. Ito ang unang pagkakataon para kay Jiang Chen na makakita ng ganoong kalaking auction. Napakalaki ng sukat nito at ang engranding okasyon nito ay hindi pa nagagawa. Hindi pa nagsisimula ang auction, at marami pa ring ingay ang maririnig. Maraming tao ang nakahanda na dito. Kung tutuusin, maraming tao ang maaaring hindi makahabol sa taunang auction ng HSBC Auction House, bagamat minsan na itong isang taon at hindi masyadong nagtatagal, ngunit napakaraming kayamanan na dumadaan sa HSBC Auction House bawat taon. Sino ang hindi maiinggit? Sa makatuwid, ang bawat taunang auction ay magiging isang engranding piging. Sa loob ng kalahating quarter ng isang oras, isang magandang babae, nakasuot ng puting cheongsam, ang nakatayo sa gitna ng tuktok ng bundok. May bukas na espasyo sa loob ng 100 metro sa paligid niya, ngunit nakatayo siya sa gitna, na may ngiti, sa kanyang mukha, parang bulaklak na namumukadkad. Parang puting rosas, puno ng sikat ng araw. Minamahal na mga panauhin, mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng mundo, kumusta sa lahat, ako ang inyong punong auctioneer ngayong gabi, Yun Duo. Masayang masaya akong maging auctioneer ng taunang auction para sa inyo ngayong gabi. Ngayon, ang ating HSBC Auction House ay 300 koleksyon ay na-auction, at bawat isa ay maingat naming pinili. Panipi. Bukod dito, magkakaroon ng 3 kayamanan ngayon, na eksaktong pareho. Ang una ay magsisimula, at gayon din ang mangyayari para sa 101 bagay. Ito, 201, ay ito pa rin. Ito ay tiyak na magdadala ng iba't ibang mga sorpresa sa lahat. Bago pa matapos magsalita si Yun Duo, hindi na mabilang na mga tao ang nag-aabang dito. Pareho ba talaga ang 3 kayamanan? Lalo silang nag-usisa. Panipi. Pihira at mahalaga ang mga bagay. Kung bibili ka ng 3, maaari mo pa ring kunin ang mga ito. Presyo. Di ba pinagtatawanan mo kami? Panipi. Mahirap sabihin. Sa dinami-dami ng mga bagay, paano pa sila magiging treasures? Bakit? I came here from Johor Star this time. Hindi naman ako maloloko diba? Ang HSBC Auction House ba ay hindi na kasing ganda ng dati? Ang hirap sabihin. Walang nakakaalam kung ano ito ngayon. Kung gusto mong sabihin ko, mas mabuting tingnan ko muna. Panipi-panipi. I want to see what kind of tricks this HSBC auction house can pull off. Makakakuha sila ng 3 piraso ng sabay-sabay at gusto pa rin nilang magbid tayo. Hindi ba ito isang pandaraya ng unggoy? Panipi. Parami ng parami ang nagsisimulang mag-alinlangan. Kung tutuusin, napakayaman ng HSBC auction house.
Paano ito makakagawa ng napakaraming katulad na mga bagay sa auction? Paano nito mapupukaw ang gana ng ibang tao? Mga taong may 2 hanggang 3 milyong yuan, 300 lamang ng mga bagay, ibig sabihin, isang tao lamang sa 1,000 tao ang maaaring manalo ng isang kayamanan. Ang ratio na ito ay masasabing medyo mababa, at ang ilang mga tao ay hindi naririto para sa kayamanan. Ang taunang auction ay dapat isagawa bawat taon. Ito ay magiging isang pagtitipon ng mga kayamanan. Ito ang pinakamaunlad na araw para sa HSBC Auction House. Logically speaking, hindi lang nila dapat sirain ang sarili nilang sign. Hindi ko alam kung anong klaseng kayamanan ang makakaharap natin sa pagkakataong ito. Brother Jiang Chen, you will be the same this time. Kung mayaman ka, maraming treasure sa HSBC Auction House, kaya kailangan mong ipikit ang iyong mga mata. Panipi. Nakangiting sabi ni Chen Lu. Sobrang curious din siya sa taunang auction na ito. Nakilahok din siya sa taunang auction ng HSBC Auction House, pero maraming taon na ang nakalipas, at dinala siya ng kanyang ama dito. Si Eugene ay isang mabuting sanggol, tiyak na hindi ako maawa. Panipi. Tumango si Jiang Chen. Sa oras na ito, muling umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Yun Duo sa buong tuktok ng bundok. Mga mahal na kaibigan, opisyal na nagsimula ang auction. Mangyaring tumahimik. Ang sinumang nagdudulot ng kaguluhan ay papatayin ng walang awa. Panipi. Bahagyang ngiti ang sinabi ni Yun Duo, ngunit sa pamamagitan ng stimulation ng origin chi, kumalat ito sa tuktok ng bundok. Parang isang casual na usapan lang, ngunit puno ito ng dominante at maharlika. Sino ang nangangahas na manggulo sa HSBC ang taunang auction ng auction house? Ito ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Kahit si Zhou Haoran, ang pinakamatandang young master ng 4 na pangunahing pamilya ng Tang Dynasty, ay walang kakayahan at tapang. Susunod, ibubunyag ko ang misteryo ng unang item sa auction. Mangyaring kunin ang unang item sa auction. Pagkatapos magsalita ni Yun Duo, may isang payat na babaeng duwende na maingat na nagtaas ng plato at iniharap ito. Anong napakahiwaga nito? Ano ito? Nakabuo ka ng 3 piraso ng sabay-sabay. Sa tingin mo ba lahat ay tanga? Sa mga oras na ito, may mga nagbubulungan pa, ngunit mas pinili ng karamihan na maniwala sa HSBC Auction House, nanunood ng may atensyon at inaabangan ito. Dahan-daang ibinunyag ni Yun Duo ang misteryo ng kayamanang ito, at ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ay isang tableta. Ito ay hindi isang ordinaryong elixir. Sa tingin ko lahat ng naruroon ay dapat nakaamoy ng mahinang nakakapreskong aroma ng gamot, tama ba? Ito ay isang ika-9 na baitang elixir, isang mahusay na return elixir. Kahit na ang nebula level na powerhouse, maaari itong agad na maibalik ang higit sa 50% ng origin chi. Sa palagay ko ay dapat makita sa sarili kung gaano kahalaga ang naturang elixir, tama? Kung ang isang ordinaryong star-level powerhouse ay kumain ng Great Return Pill na ito, tiyak na maibabalik siya kaagad sa kanyang orihinal na estado. Pagbawi ang lakas ng pakikipaglaban ay katumbas ng pagkakaroon ng dagdag na buhay. Sa tingin mo ba ay mahalaga ang ganoong kayamanan? Bago pa matapos ni Yun Duo ang kanyang mga salita, may biglang pagsabog ng mga tandang. Alam ng maraming tao na talagang minamaliit nila ang HSBC Auction House. Ang mga top-level na elixir tulad ng Dawandan ay mahirap makuha, at ang bawat isa ay talagang bihira. At sa pagkakataong ito, 3 tableta ang ibinibigay. Mga bituin, mayroong 100 at isang lote dito, at mayroong 200 at isang lote dito at ito pa rin. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang 9th rank Great Return Pill na ito ay 10-line pill. Hindi malakas ang boses ni Yun Duo, ngunit umabot ito sa tenga ng lahat, ngunit ang eksena ay nagkakagulo, at lahat ay nagulat, nalilito, nagulat ang lahat. Magsimula ng isang kasukdulan. 10 linya ng mahusay na return elixir. Ayos na ba ito? Ang mga mata ng lahat ay nagniningning ng berdeng ilaw, nakatingin sa maalamat na 10 may markang elixir. Tama. Ito ay isang 10 linyang elixir na lumilitaw lamang sa mga alamat, at ito ay isang ika-9 na baitang elixir, ang Great Return Elixir.
Anong uri ng nakakatakot na elixir ito? Kahit na ito ay isang beses lamang na paggamit ng elixir, dapat mong malaman na ang elixir na ito ay makakapagligtas sa iyo ng isang buhay. Kahit na ang isang napakalakas na magic weapon ay maaaring walang ganoong halaga. Ang magic weapon ay maaari ding masira. Maaari nitong dagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban, ngunit maaaring hindi ka nito matulungang makayanan ang mga paghihirap sa mga kritikal na sandali. Ang bisa ng elixir ay maipapakita lamang sa totoong buhay at kamatayan na sitwasyon. 10 Patterns of Great Return Peel. How is this possible? Let alone seeing it, I never even heard of it. May makakapagpino ba talaga ng ganitong klase ng peel? Mahirap sabihin, hindi ko rin alam. Hindi ba masyadong pervert ang elixir na ito? Kahit na ang isang nebula level na eksperto ay mabilis na mabawi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Totoo ba ito? Panipi. 10 Mark Elixir. That is a 10 Mark Elixir. Kahit na collection ito, siguradong nandoon, are treasure level existences. Napaka-cited nyo guys. How could it be fake? Kung ang HSBC auction house ay nagbebenta ng mga peke, paano ito mababayaran? Bakit hindi kayo makapagsalita ng lampas sa ulo? Hindi ba tama? Maganda ang utak mo. Tuldok. Sayang naman kung wala ka. Siguradong bihirang yaman ang bagay na ito na makikita lang sa loob ng 10,000 taon. At kapag lumabas na, 3 na sila, 3 auction items, na talagang kapana-panabik. Ito ay isang king bomb sa sandaling ito ay may benta. Ang taunang auction sa pagkakataong ito. Mukhang nakatadhana kang magkaroon ng maraming kayamanan. Ibibigay ko sa iyo ang 10 Patterns Great Return Peel. Mukhang oras na para agawin natin yan, kwek-kwek. Ang ganitong klase ng tableta ay tiyak na hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao. Pero, ngayon na nakilala ko na, tiyak na hindi ko ito bibitawan. Hihihi, HSBC. Auction House, huwag mo akong diin. Maraming tao ang puno ng mga inaasahan para sa 10 Patterns Great Return Peel na ito, at gusto ito ng lahat. Gusto ng lahat ng karagdagang buhay, ngunit isa lang. Mula sa mga unang pagdududa hanggang sa kasalukuyang kasabikan, lahat ay naging nasa sabik. Bagamat ang Great Return Peel na ito ay maaaring hindi magagamit sa lahat, ang pag-asa at pananabik ay mahirap itago. Maging si Yonduo na nakatayo sa entablado ay may pulang-pula na hitsura sa kanyang mukha. Parami ng parami ang nawala sa kanilang orihinal na pagdududa at napalitan ng mga pares ng mga mata na nagpapakita ng kanilang kakanyahan. Ang kanyang bibig ay ayaw, ngunit ang kanyang katawan ay napakatapat. Marahil ay mayroong kahit 1,000 tao ang naruroon na labis na interesado sa 10 Lines Great Return Peel na ito. Siyempre, hindi ito ang natitirang mga tao ay hindi interesado, ngunit ang kanilang mga wallet ay hindi pinapayagan ito. Ito ay magagandang bagay, at ito ay magagandang bagay na nagpapatibok ng puso ng mga tao. Ngunit maraming tao ang walang lakas ng loob, at hindi rin gaanong pera. Siguradong hindi mura ang gayong kayamanan. Kung kapos sa pera, mapapanood lang nila. Gayunpaman, maraming tao ang nagtataka, anong uri ng presyo ang maaaring makuha nitong 10 Patterns Great Return Peel. Si Tang Wan, na nakatayo sa sulok, ay may nakakaalam ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakaisip din siya ng ganitong paraan. Kung lalabas lang ang isa sa mga Great Return Peels na ito, tiyak na kukunin mo ito. Hindi mabilang na mga tao ang nagmamadaling agawin ito, ngunit kung 3 ang lalabas ng sabay-sabay, tiyak na hindi magiging mababa ang presyo, at maraming tao ang aabangan ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang King Bomb sa simula ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang resulta, at ang buong madla ay nasa sabik. Bagamat bawat taunang auction ay maaaring kumita ng malaking pera, ito ay hindi kailanman naging isang hindi pa naganap na kaganapan, isang 10-line Great Return Peel, ginagawang ganap na orgasmic ang lahat. I'm going to order this 10 lines Great Return Peel. No one can take it from me. Tuwang-tuwa na sabi ni Joe Hauran. Perfect match talaga sa kanya ang peel na ito. Naghanap siya ng totoong peel. The best elixir, ang elixir na ito ay pinasadya lang para sa iyo. That's not necessarily true. Kung sobrang gusto ni Mr. Joe, siguradong magugustuhan din ng iba.
Kung sino ang makakakuha nito, depende lahat sa kakayahan niya. Dahil gusto ni Mr. Joe, hindi ko kukunin sa iba. Hehehehe. Wala kang pera, wulaw go. Umagalpak ng tawa ang lahat sa VIP table. Ang mga taong ito ay pawang mga figure na nakatayo sa tuktok ng Tang Dynasty. Anyway, magpapasya ako sa tabletang ito. Pulong ni Joe Hauran, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, tiyak na hindi lang si Joe Hauran ang may gusto nitong 10 lines Great Return Pill, ngunit kung sino man ang mangguna ay tiyak na magiging napakaluwalhati. Bagamat mayroong tatlong 10-line Great Return Pills, ang una ay napakahalaga. Direktang tinutukoy din ng presyo ng unang tableta ang presyo ng pangalawa at pangatlong tableta. Mayroong higit sa isang tao na interesado sa elixir na ito. Ngayon parami ng parami ang mga tao na naghihintay para sa auction na magsimula at hindi makapaghintay. Kuya Jiang Chen, mukhang in demand talaga ang elixir mo. Nakangiting sabi ni Chen Lu, namumula ang mukha. Halatang halata na ang halaga ng elixir na ito ay nagpabaliw sa hindi mabilang na mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay mahirap makuha. Nakikita na ang sigasig ng lahat ay hindi pa nagagawang mataas, hindi ako magpipigil. Susunod, inanunsyo ko na opisyal na nagsimula ang taunang auction sa Taglagas ngayong taon. Ang unang item sa auction ay ang aming 10 patterns at 9 rank Great Return Pill. Ang panimulang presyo ay 800,000 grade origin stone. Ngumiti si Yun Duo. Sabi, 800,000. Grade source stones? Puno pa rin siya ng pagkabigla noong orihinal na itinakda ang presyo, ngunit sinabi ni Miss Tang na ang presyong ito ay ang pinakamababang presyo lamang, at tiyak na dumarami ang mga tao dito, at ngayon ay tumataas na sila. Maaaring hindi ang sigasig kinakailangang totoo. Ang 10 pattern pills at ang 9th grade Great Return Pill ay isang instant hit, at ang buong auction ay umabot sa pinakamataas nito sa isang iglap. 800,000 grade 9 source stones. Hindi ba masyadong mahal ito? Panipi. Oo, sobrang mahal, hindi ko kaya. Panipi. Masyado kang nag-aalala, hindi man lang nila iniisip kung kaya mo. Walang pakialam sa presyo ang mga taong kayang-kaya talaga. Halaga lang ang iniisip nila. Panipi. Tama ka, masyado kang mababaw, at wala ka na sa consideration range nila. Hahaha. Panipi. Hindi naman. Mga bully, ang iyong mga salita ay masyadong masakit. Nagtawanan ang lahat, ngunit sa oras na ito, sila ay nagbilang para sa isang malaking bahagi ng mga tao. Maraming tao ang umiling ng palihim, at ang kanilang mga puso ay napuno ng pagtataka. Tila itong ikasyam na ang Grade Master na si Huan Dan ay nakatakdang makaligtaan sila. Tanging ang tunay na napakalakas, ang mga may sapat na origin stone sa kanilang mga kamay, ang malamang nalalahok sa bidding. 800,000 9th grade origin stones, sa ganoong presyo, kahit man lang para sa mga taong mas mababa sa ikalimang antas ng star level, walang paraan para makasali sila sa bidding, walang pakialam dito, dahil hindi sila karapat-dapat. 850,000. Bagamat marami ang nag-iisip na ito ay mahal at maraming tao ang natatakot dito, hinding-hindi magkukulang ang mayayamang tao sa mundong ito. 870,000. 900,000. 920,000. 950,000. Magbabayad ako ng 1,000,000. Umalangaw-ngaw sa langit ang hiyawan at hiyaw, at ang mga bulalas ay lalong walang kapantay. Kung tutuusin, maraming mayayaman. Sa isang kisap mata, milyon-milyon na ang halaga ng litrato. Hindi ba't masyadong mayabang? Puno ng pagtataka ang mga mata ni Yun Duo. Tila ang titig ni Miss Tang ay talagang lampas sa kanyang kayang pantayan. Masyadong matalino ang kanyang mga pamamaraan, at ang kanyang kontrol sa mga presyo at puso ng mga tao ay higit pa sa kayang pantayan ng mga ordinaryong tao. Ang 9th grade Great Return Pill ay orihinal na isang bihirang pag-iral, at ang 10 pattern pills ay napakabihirang, kaya ginawa nitong maging isang divine grade existence ang pill na ito. Paanong hindi ito makaakit ng pansin? Itinuturing ito ng ilang tao bilang isang negel-iligtas buhay na elixir, itinuturing ito ng ilang tao bilang simbolo ng katayuan, at itinuturing ito ng ilang tao bilang isang collectible. 1,500,000.
1,080,000. 1,000,000 at 1,000,000. Hindi kailanman bumaba ang kasikatan ng Great Return Peel. Sa halip, ito ay tumataas at tumataas, na nagpapainit lamang sa eksena, na ginagawang masigasig ang lahat ng naroroon. Hahaha, ano ang silbi ng pagdaragdag ng 10,000 hanggang 10,000? Ako, ang Ebony King, ang magpapasya sa Great Return Peel na ito, 1.2 million. Sabi ng isang malaking lalaki na may kulot na balbas na may dominanteng tingin, hinahaplos ang kanyang balbas, at napuno ng pananabik. Tuldok. 1,200,000. Sigurado ka bang mapapanalo mo ito? Sabi ko, itong 10-mark Great Return Peel ay sa akin. Napatingin si Joe Hauran sa Ebony King. Bilang isa sa mga nangungunang master sa Tang Dynasty, ang Ebony King din hindi ito simple, ngunit kumpara sa pamilya Joe, ito ay hindi gaanong mahalaga. 1,300,000. Ngunit ang Ebony King ay hindi isang ordinaryong tao. Bagamat hindi simple si Joe Hauran, hindi rin siya vegetarian. Mayroon din siyang pambihirang katayuan. Dito, hindi ito tungkol sa kung gaano kakalakas, hindi rin tungkol sa katayuan mo, basta may pera ka, kilalang customer ka ng HSBC Auction House. Halatang nakalubog pa rin si Joe Hauran sa status niya bilang young master, pero hindi tinatanggap ng Ebony King kanyang pag-uugali. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? 1.4 million. Malamig na sanggal ni King Ebony. 1.5 million. Kung may kakayahan ka, sumunod ka sa akin. Tumayo si Joe Hauran na nakatiklop ang kanyang dibdib, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pakialam. Para sa kanya, ang halaga ng Great Return Peel na ito ay napakataas pa rin, at hindi lang sino man ang makakahawak dito. Dapat niyang kunan ng larawan ang tabletang ito. Brother Jiang Chen, tingnan mo, tumataas ang presyo ng elixir na ito. Gusto ko pang kunin ang elixir ko at ibenta ito. Tuwang-tuwang sabi ni Chen Lu, ang presyo ay masyadong mapangahas. 159 na grade sword stones ang isang nakakatakot na astronomical figure para sa kanya, na nasa ikapitong langit ng antas ng bituin. Napakakaunting mga tao ang maaaring makaipon ng yaman na nagkakahalaga ng milyon-milyong mga batong pinagmumulan ng ika-9 na grado, maliban kung ang ilang malalaking grupo ng pananalapi o napakalakas na nilalang ay may ganitong posibilidad. Kung mayroon kang sobra, ito ay magiging tulad ng isang malaking repolyo. Ang tangwan na ito ay hindi simple. Siya ay bihasa sa sining ng pamamahala ng mga tao. Masyadong marami ang makakaapekto sa presyo, at masyadong maliit ay magdudulot ng malalaking kaguluhan. Hindi ito magandang pangyayari. Tama lang ang tatlo, at magbabayad ito ng hindi mabilang na mga tao. Ang kompetisyon ay hindi makakasakit sa malaking boss ng alinmang partido, ang lahat ay nakasalalay sa kani-kanilang mga mapagkukunan sa pananalapi, at ang mga may kakayahan ay kukuha, tapos na. Nag-iisip na sabi ni Jiang Chen. Kinulat ni Chen Lu ang kanyang mga labi at pinuri ang iba, ngunit maaaring hindi ka pinupuri ng iba ng ganito. 1,600,000. Nagnganga ang mga ngipin ng Ebony King at sinabing, sa oras na ito, malapit na siya sa kanyang limitasyon. Hindi sa hindi niya kayang bayaran ng napakaraming pera, ngunit ang presyo ay lampas sa kanyang inaasahan. Bagamat ang malaking return peel na ito ay napakahalaga, ngunit hindi pa ito nauubos. Ang antas ng kayamanan ng pamilya. Ngunit iba ito para kay Joe Hauran. Ang pagiging mayaman at kusa ang tatak ng panganay na anak ng pamilya Joe ng 4 na malalaking pamilyang ito. 1,700,000. Mahinang sabi ni Joe Hauran. Sa oras na ito, naging solemn na at tahimik ang buong lugar. Bilang miyembro ng pamilya Joe, maraming pera si Joe Hauran, kaya walang ideya na magpatuloy na nakikipag-away sa kanya. Ang presyo na ito ay maaari lamang ilarawan sa 2 salita, mapangahas. Sa sandaling ito, ang Ebony King ay nakakapagnganga na lamang ng kanyang mga ngipin at umungol, malamig na umungol, tuluyang nawala ang kanyang orihinal na gilid. Mayroon bang mas mataas ang presyo kaysa kay Mr. Joe? 1,700,000 na grade source stones minsan, 1,700,000 na grade source stones 2 beses, 1,700,000 na grade source stones, nakangiting sabi ni Yun Duo,
nagniningning ang mga mata. Ngunit naputol ang kanyang mga salita. 1,800,000. Sabi ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, nakuha na rin niya ang atensyon ng lahat. Kakasimula pa lang ng totoong paligsahan, tama ba? Ngunit sa oras na ito, maraming tao ang nasa sabik. Sa isang auction, ang unang lote ay nagpatibok ng kanilang mga puso. Ang pakiramdam na ito ay talagang napakasarap. Hindi ko maiwasang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumataas na ang presyo sa mga taluktok. Bagamat hindi sila nagbibid, nakakagulat na makita ng iba ang pagtaas ng kanilang mga presyo ng 100,000 yuan para sa grade siyam na source stones. Bahagyang lumukot ang mga sulok ng bibig ni Jiang Chen. Bago ang Great Return Kill, puspusan na ang auction. Paanong hindi siya makikisali? Higit pa rito, si Zhou Haoran at ang kanyang sarili ay mortal na magkaaway. Sa oras na ito, kailangan niyang magdagdag ng panggatong sa apoy. Sino ang lalaking ito? Paanong hindi ko pa siya nakikita noon? Saan siya nanggaling? Interstellar Wanderer din ba siya? Ang lakas niya talagang kalabanan si Zhou Haoran. Hindi madali, narinig niya ito, ngunit mukhang ito. Tuldok. Hindi siya isang lampara na matipid sa gasolina, tiyak na siya ay isang master. Kung hindi, paano siya maglalakas loob na hamanin si Zhou Haoran? Iyan ay kawili-wili, ngunit ang presyo ng 9th grade Great Return Peel ay talagang nakakatakot. Nakakabalisa talaga ang mga tao. Panipi-panipi. Hahaha, ang emperador ay hindi nagmamadali o ang eunuch, bakit ka nagmamadali? Sila lang, tinawag ang formation ngayon lang. Let's start. Ito ay hindi lamang kompetisyon para sa pera, kundi pati na rin kompetisyon para sa katayuan. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa mga mata ni Zhou Haoran, si Jiang Chen ay tinak sa kanyang tagiliran, at minamaliit pa rin niya ang kanyang kaaway. Kung hahayaan niyang supilan siya ng taong ito, bakit siya tatawanan? Siguradong hindi magiging duwag si Zhou Haoran sa panahong ito. Ako ang panganay sa 4 na malalaking pamilya, magiging duwag ba ako sa iyo? Anong biro? Mukhang gusto mong magpakitang gilas sa harap ni Chen Lu, pero sayang wala ka pang lakas. Desidido akong kunin ang 10-line Great Return Peel ngayon, pagmamalaki ni Zhou Haoran na may kasamang mukha na puno ng kumpiyansa. Tuldok. Ngunit sa oras na ito, medyo natulala si Gang Liancheng. Hindi ba ang elixir na ito ay ibinenta ni Mr. Jiang Chen? Bakit dito pa siya nagbibid? Ano nga ba ang operasyong ito? Miss, tingnan mo ito. Tumingin si Gang Liancheng kay Tang Wan na may ekspresyon na hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang Jiang Chen na ito ay hindi mukhang simple, ito ay talagang kawili-wili. Bagamat si Tang Wan ay hindi nabigla, tumingin siya sa bidding sa pagitan nina Jiang Chen at Zhou Haoran ng may ngiti, at tila nakatuklas ng isang palatandaan. 2 milyon, tingnan ko kung bakit ka makakalaban sa akin. Malamig ang mga mata ni Zhou Haoran. Ang presyo ay lampas sa kanyang inaasahan, ngunit para sa karangalan ng pamilya Zhou, para sa kanyang sariling katayuan, at kay Chen Lu, talagang hindi ito makakapayag, ang taong ito ay lumabas sa itaas, pagkatapos ay siya ay ganap na mahihirapan. Ang dalawa sa kanila ay magkaaway, at ngayon ay hindi na sila susuko. Kahit nabasagin nila ang mga buto at mga labi, tiyak na tatapakan ni Zhou Haoran si Jiang Chen sa ilalim ng kanyang mga paa. 2 million and 2 million. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Sunod-sunod na bulalas ng mga tao sa paligid niya. Nang tumingin sila kay Jiang Chen, puno ng gulat ang mga mukha nila. Tiyak na naghanda ang ganoong malakas na lalaki. Ang gayong kayamanan ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng mga ordinaryong tao, at ang background ng taong ito ay tiyak na hindi simple. Bahagyang natahimik si Zhou Haoran. Maging siya ay medyo natakot sa iilang ito. Talaga bang napakaraming pera niya? Saan nanggaling ang batang ito? 2,400,000. Nang tumingin si Zhou Haoran kay Chen Lu, pinalakas niya ang kanyang kumpiyansa. Hinding-hindi siya matatalo. 2,500,000. Kalmado at mahinahon pa rin si Jiang Chen. Anak ng asungot. Malungkot ang mukha ni Zhou Haoran, ngunit sa mga oras na ito, nasa dilema na siya. Kung bibitawan niya ang ganoong magandang pagkakataon, tiyak na tatawanan ang pamilya Zhou. Ngunit kung hindi siya susuko,
ang presyo ay magiging masyadong mataas. Kakayanin ko ito, ngunit ang isang 10 linyang elixir ba ay talagang napakahalaga. 2,600,000. Huminga ng malalim si Zhou Haoran, at patuloy niyang binabalaan ang sarili na tiyak na ito na ang huling pagtaas ng presyo. Pinawasan na ni Jiang Chen ang halaga mula sa 2,000,000 at 5,000,000, na nagpapakita na siya umabot na sa limitasyon. Kung magbabayad ako ng 2.6 million, sigurado akong mananalo. Sa pagmamasid sa tuloy-tuloy na pagbibid ng dalawang tao, tumaas din ang adrenaline ng maraming tao. Masyadong kapana-panabik ang naturang bidding, at sa bawat pagkakataon na tumaas ito ng 100,000, 200,000, mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang, hindi pa banggitin ang hindi pa nagagawa, ang elixir auction na ito ay tiyak na ang pinakakapana-panabik na isa sa 10,000 taon. Gayunpaman, mukhang pareho silang nag-alinlangan, at sa wakas ay naayos na ang bidding item na ito. Kalimutan mo na, hindi man lang tayo manalo ng 250, huwag na tayong mag-away pa. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang kamay na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Hindi man lang ako manalo ng 205, kaya bibigyan kita ng 206. Hanggat nandito ako, kailangan mong mahuli sa iba. Nakangiting sabi ni Zhou Haoran. Tuldok. 205. Hindi ba sumpa yan? Si Mr. Zhou is being regarded as 205. Panipi. Oo, kampante pa si Mr. Zhou. Masyadong immature tong lalaking to, hahaha. Panipi. Mr. Zhou is hindi niloloko. Tama. Malinaw na sinabi ng aklat na ito na ang Zhou Haoran ay nagkakahalaga ng 250,000. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, bigla ding napagtanto ni Zhou Haoran na pinili ni Jiang Chen na umatras ng inalok siya ng 2,250,000, at sinabing hindi man lang siya makakuha ng 205,000, hindi ba ito tumutukoy sa mulberry at pagagalitan ng Y? Ang mukha ni Zhou Haoran ay nabaluktot sa galit, at pinandilatan niya si Jiang Chen. Bagamat ang elixir na ito ay mahalaga, halos doble ang binayaran niya ng premium para sa elixir na ito. Ang puso ni Zhou Haoran ay napuno ng sakit. Good on you Jiang Chen, hindi pa ako tapos sayo. Pulang-pula ang mukha ni Zhou Haoran. Sa oras na ito, nakakahiya talaga. 2,600,000. May mas mataas pa ba? Nag-alok si Mr. Zhou ng 2,600,000. Namula rin si Yun Duo. Sinong mag-aakala na ang unang Great Return Pill ay kukuha ng ganoon kataas na presyo, 2,679 na Grade Source Stone, na tinatayang nakatalikod sa 79% ng mga tao sa audience, pinipigilan. 2,600,000 isang beses. 2,600,000 dalawang beses. 2,600,000 tatlong beses. Deal. Ginawa ni Yun Duo ang pangwakas na desisyon at sinabi na may maliwanag na ngiti. 2,600,000, natutuwa akong natanggap ang Great Return Pill. Congratulations, Mr. Zhou. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Namumula ang mukha ni Zhou Haoran, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at sa sobrang galit niya ay malapit na siyang mamatay. Ang presyong ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan, kahit na higit sa 1,000,000 para sa isang batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang. Kahit ang isang mayamang young master na tulad ni Zhou Haoran ay nakaramdam ng labis na sakit. 2,600,000 9th grade Source Stones, thirst, Mr. Zhou is Mr. Zhou, hindi natin maabyutan. Panipi. Oo, si Mr. Zhou ang nauna, hindi madali, hindi, easy lang hahaha. Panipi. Lalaki lang yan. Ang tanga mo, kahit gaano pa kahalaga ang elixir na to, how will it be worth this price? Wala kang mapaglagyan ng pera mo. You can't say that. Mr. Zhou gusto lang, kaya wala kang magagawa. Panipi. Totoo naman, mahirap mamili ng pera. Masaya ako na siguradong hindi natin mararanasan ang buhay ng mga mayayaman. Ilang matatalas na salita mula sa ang mga tao ay umabot sa mga tainga ni Zhou Haoran, na ginawang napakalungkot ng kanyang mukha. Ang mahusay na tableta na ito ay maaaring kumuha ng mga larawan pagbaba,
Tiyak na may mukha ka, ngunit sinasamantala mo ako, at gumastos ka ng sobra sa Origin Stone. Hindi mo ba ako tinapik kanina? Walang kwenta ang magsabi ng kung ano-ano. Maaari ka lang sa aking mga kamay at sumuko. Panipi. Joe Howran ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang nilutong pato ay may matigas na bibig. Kung tutuusin, sa akin ang elixir na ito. Mayroon ka ba nito? Huwag mong sabihin sa akin, mayroon talaga ako nito. Naglabas si Jiang Chen ng isang malaking return elixir. Sa pagkakataong ito, naging berde ang mukha ni Joe Howran. Ikaw, paano mo nalaman ang Great Return Kill? Hindi makapaniwala si Joe Howran. Siyempre binigay sa akin ito ni Miss Tang. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, kinuha niya ang Great Return Pill sa mismong lugar, kaya nanlaki ang mga mata ni Joe Howran at siya ay natigilan. Medyo masarap ang bagay na ito. Talagang comfortable at refresh ang pakiramdam ko pagkatapos kong kainin ito. Masarap ito. Kapag nakuha mo ang Great Return Pill, maaari mo ring subukan ito. Sigurado akong hindi ka mabibigo. Jiang Chen click. His mga labi sa kasiyahan, habang ang bibig ni Joe Howran ay ganap na kumaibot at hindi siya makapagsalita. Kakainin mo na lang ba itong damn 2.6 million Shiwandawandan na parang jelly bean? Feeling so damn refreshed. Halos mawala ng malay si Joe Howran dahil sa galit ni Jiang Chen. Nakakairita ang bastos na ito. Ngayon, kahit gaano siya katanga, alam niyang pinaglalaroan lang siya ng lalaking ito, at ayaw niya sa Great Return Pill, kaya tinaasan niya ang presyo ng Great Return Pill para mailagay niya ang pagkakasunod-sunod. Kasuklam-suklam ang bastos na ito. Ano ang relasyon niya kay Logan? Pinigyan mo talaga siya ng Great Return Pill. Ang ganitong uri ng pabor ay hindi madaling suklian. Nagalit si Joe Howran, ngunit wala siyang pakialam sa oras na ito. Kung kumilos si Jiang Chen sa susunod, tiyak na magdudulot siya ng gulo. Ang pagtrato sa iba sa kanilang sariling paraan, ang bagay na ito ay hindi maaaring iwanang mag-isa, at ang usapin ni Chen Lu ay hindi pa tapos, ang agwat sa pagitan ng dalawang tao ay ganap na nahuwad. Kuya Jiang Chen, napakagaling mo. Nag-thumbs up si Chen Lu, tumingin kay Jiang Chen, at uminom ng malaking tableta sa mismong lugar. Natigilan si Joe Howran. Nabili ba niya ang kanyang kalungkutan? Ang Great Return Pill ay napakawalang halaga sa mga kamay ni Jiang Chen, ngunit talagang tinuturing niya ito bilang isang banal na tableta. Hindi ba ito isang tawag sa paghatol? Mukhang siya ay masyadong basura. Kung sino man ang humiling sa kanya na I provoke ako, mapapasaya ko siya. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Sa oras na ito, si Tang Wan, na lihim na nagmamasid sa eksenang ito, ay nagulat din kay Jiang Chen. Ang taong ito ay talagang isang bagay na walang sinumang nangangahas na maliitin, at nagawa niyang linlangan si Joe Howran dito. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Sumunod, maraming kayamanan ang na-auction, ngunit ang may pinakamataas na presyo ay ang Great Return Pill. Ang pangalawang pinakamataas na presyo ay isang magic weapon, na naibenta sa halagang 739,000 Grade Source Stones. Medyo mababa rin ito. Hindi mabilang na mga tao ang nag-aagawan para sa unang pwesto, lalo na ang kompetisyon sa pagitan ng 300,000 na mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang, na partikular na mabangis. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi kailanman nakahanap ng isang kayamanan na nagustuhan ni Jiang Chen. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga kayamanan na patuloy na nasusubasta. Sa huli, ang pangalawang Great Return Pill ay nakakuha din ng mataas na presyo na 1,759,000 Grade Source Stones, ngunit hindi ito kasing taas ng una. Tulad ng dahuandan, ang engranding okasyon ay hindi pa naganap. Kung tutuusin, sadyang nagtakda si Jiang Chen ng bitag para kay Joe Howran, kung hindi, mahirap maabot ang ganoong taas. Sa panahong ito, hinahanap ni Jiang Chen ang kayamanan na kailangan niya. Kailangang sabihin na nakakita siya ng maraming kakaibang bagay, na marami sa mga ito ay hindi pa niya nakita noon, ngunit wala itong pakinabang sa kanya, kaya si Jiang hindi kumilos si Chen. Ngunit sa oras na ito, natuklasan ni Jiang Chen ang isang problema. Na si Joe Howran ay tahimik na pinapansin siya, at masasabing nakatitig sa kanya. Kumunot ang noo ni Jiang Chen.
Gaya nga ng kasabihan, kung hindi ka natatakot sa mga magnanakaw, natatakot kang mawala ka ng mga magnanakaw. Ang taong ito ay may masamang intensyon sa unang tingin. Nilinlang siya ni Jiang Chen, at tila naghahanap siya ng pagkakataon para bigyan si Jiang Chen ng isang nakamamatay na suntok. Munting bastard, lalaban ako sa iyo ngayong gabi. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Tumayo si Zhou Haoran na nakakrus ang dibdib, mahusay na nagsasalita, bahagyang nanliit ang mga mata, puno ng pambabaing tingin. Sa oras na ito, nagsimula na talagang magbid si Jiang Chen. Nakakita si Jiang Chen ng napakagandang divine weapon, na may panimulang presyo na 100,000 grade siyam na source stones. Ang presyo ay unti-unting naging matatag hanggang umabot ito sa 200,000 yuan, at walang nagpatuloy na makipagkompetensya para dito. 200,000 pinagmumula ng 9th grade na bato, tila sa akin ang espadang ito. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Pag-aari mo. Panaginip. Sa oras na ito, nakatutok na si Zhou Haoran kay Jiang Chen, na may malungkot na mga mata. Hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay siya sa gusto niya. Nagkataon lang na gusto ko rin ang espadang ito. Gusto ko sa halagang 210,000 yuan. Nakangiting sabi ni Zhou Haoran. Sumimangot si Jiang Chen. Hindi mo naman ako kailangang awayin, di ba? Mahirap bumili ng pera. Masaya ako. Gusto ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Panipi. Mukhang malamig si Zhou Haoran. Nilinaw ng taong ito na tutol sa iyo si Brother Jiang Chen. Medyo nag-aalala rin si Chen Lu sa oras na ito. Napakayaman ni Zhou Haoran, at siguradong hindi magandang bagay kung mananatili ang lalaking ito kay Brother Jiang Chen. Hindi mahalaga, nagustuhan ko ang espadang ito, dapat ay mayroon ako nito. Seryosong sabi ni Jiang Chen. 229 na grade source stones. Ngumisi at nginisyon si Zhou Haoran. Nakakainip talagang idagdag iyon, 250,000. 300,000. Si Jiang Chen ay hindi dapat magpatalo. Mukhang magkaaway talaga itong 2 taong ito. Hahaha 200,000 grade 9 source stones lang ang presyo ng espadang ito. Oo, ito. Bastos laban sa munggo, meron ba silang eye on each other? Kwak, kwak, kwak. Sino ang nagsabi, pero mukhang hindi fuel efficient lamp ang taong ito, at naglakas loob siyang labanan si Mr. Zhou. Hindi ito isang bagay na pananggahasan ng lahat gawin mo. Panipi. Si Mr. Zhou ay ang malupit ng ating dinastiyang Tang, kasama niya kung lalaban ka sa kanya, hindi iyon humihingi ng kamatayan. Panipi. Oy, laging may mga taong gustong tumama sa nguso ng baril. Panipi. Ito guy is so tit for tat kay Zhou Haoran, hindi ba siya natatakot na papatayin siya ni Young Master Zhou? Hindi ko pa siya narinig dati. Oo. Maraming tao sa paligid niya ang humahanga kay Jiang Chen. Kung tutuusin, hindi naman lahat. Tuldok. Naglakas loob na harapin si Zhou Haoran ng direkta. Ang taong ito ay ang munting Panginoon ng dinastiyang Tang. Kung lalaban ka sa kanya, tiyak na hindi ka magtatapos ng maayos. Ngunit Jiang Chen at Zhou. Medyo masigla din ang bidding sa Haoran, maraming tao ang naghihintay na makita ang magandang palabas na parang walang kinalaman sa kanila. 400,000. Paano pa kaya? Tumingin si Zhou Haoran kay Jiang Chen na may nagniningning na tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkababae. Desidido akong manalo ng 250,000. Ipinapayo ko sa iyo na huwag makipag-away sa akin, Zhou Haoran, hindi ka makakapantay sa akin. Umiling si Jiang Chen. Umakyat ang galit ni Zhou Haoran sa kanyang puso, hindi ba ako ang iyong kalaban? Little bastard, hindi kita kayang patayin. 800,000 grade 9 source stones. Gusto ko. Si Zhou Haoran ay hindi mas mababa kay Jiang Chen. Hindi siya dapat mawala ng sariling mukha. Nahihirapan ka lang ng walang takot. 1,000,000. Ngumiti si Jiang Chen. 1,250,000. Sabi ni Zhou Haoran sa malalim na boses. Napakadami mo. Napakadami ni Mr. Zhou. Ano ang pagkakakilanlan ni Mr. Zhou? Ngayon lang siya nanalo ng pinakamataas na premyo, 2,600,000 pinagmumula ng 9th grade. Ano ang maliit na pera na ito?
Mas marami ang mukha, importante kesa sa kahit ano pa. Importante. Tama, suportado ko si Mr. Joe, hahaha. Hay nako, halatang wala naman ako, so bakit ko kailangan makipagtalo kay Mr. Joe? Parang silang dalawa, magkasalungat sa isa't isa, at walang gustong umatras. Panipi. Ito ay isang magandang palabas. I think this guy is about to die. Ang lahat ay masyadong curious din kay Jiang Chen. Ano ang pagkakakilanlan ng taong ito? Siya talaga ng ahas na makipag-away kay Mr. Joe ng paulit-ulit. Ito ay, medyo bihira ito sa Tang Dynasty. Sumisigaw ka, bakit hindi ka na sumigaw? Confident na sabi ni Joe Hauran. 1,600,000. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin at sinabi. Kuya Jiang Chen, tumigil ka sa pagsigaw. Mukhang nag-aalala si Chen Lo. 2 million. How about it? Bakit hindi ka sumigaw? Don't let me see you so useless. A man must be tough. Napatingin si Joe Hauran kay Jiang Chen at naging berde ang mukha nito. Sa oras na ito, mayroon siyang walang intensyon na nagpatuloy siya sa pagsigaw, nandito lang siya para kasuklam-suklam si Jiang Chen, na minsan din siyang naiinis sa sarili niya. Tumigil ka na sa pagsigaw, wala akong pake sa bagay na ito. Dahil gusto mo ito, sa iyo na ito. Nagkibit balikat si Jiang Chen, bumantong hininga, at walang pakialam na sinabi. Saglit na natigilan si Joe Hauran. Ikaw, bakit hindi ka sumigaw? Bakit hindi ka kumilos ayon sa sentido komun? Hindi mo ba gusto ang magic weapon na ito? May mga sunod-sunod na tanong sa isip ni Joe Hauran, ngunit ang hindi niya inaasahan ay talagang umatras si Jiang Chen, na may malamig na tingin sa kanyang mukha, na parabang wala siyang pakialam sa kanya, na parabang ang bagay ay walang kinalaman sa kanya. Tapos na, namutla ang mukha ni Joe Hauran, naloko na naman siya ni Jiang Chen. Anak ng asungot. Pinandilata ni Joe Hauran si Jiang Chen, nagnanais na mapunit siya ng buhay at kainin ang kanyang laman. What the fuck? Hindi ba? Pinatugtog ulit si Joe Hauran. 2 million. That's 2 million 9th grade sword stones. Mabait akong bata. Dare to look directly, there are so many origin stones, even Joe Hauran will not be able to bear them. Ang minsang naloko ay, nangangahulugang hindi ka nag-iingat, ang pagloloko ng 2 beses ay nagpapakita lamang na si Joe Hauran ay isang tanga. Siya ay kabilang sa pamilya ng may-ari. Sili anak, hoy. Nang tumingin si Chen Lo kay Jiang Chen, nalinlang din siya sa husay nito sa pag-arte. Hindi niya inaasahan na ang nakatatandang kapatid na si Jiang Chen ay mukhang seryoso, at ito pala, pinaglalaruan lang siya ulit. Kuya Jiang Chen, masyado kang malupit. Pero, gusto ko. Namula ang magandang mukha ni Chen Lu at tinakpan niya ang kanyang bibig ng matamis na ngiti. Naging berde ang mukha ni Joe Hauran sa galit. Ang 2 bastos na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng higit sa 4 na milyong yuan sa 9th grade sword stones. Hindi na sapat ang pera sa kanyang bulsa, at kinailangan pa niyang bayaran ito ng pautang. Asshole! Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Ang mukha ni Joe Hauran ay napakalamig, at ngayon ay tila siya ang pinagtawanan ng lahat, dahil hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nalinlang ni Jiang Chen. Kung gagawin mo ito ng paulit-ulit, ang ilan sa iyong mga utak ay magkakaroon ng ilang mga problema. Ito rin ang pinaka-nakalilitong paksa sa isipan ng lahat. Si Joe Hauran ba ay tanga? Gayunpaman, sa eksenang ito, maraming tao ang gustong panoorin ang excitement. Sanay na si Joe Hauran sa pagiging dominante, kaya walang nang ahas na guluhin siya. Sa oras na ito, niloko siya ni Jiang Chen, at nakaramdam siya ng hinanakit. Iyan ay halos 5 milyong yuan ng 9th grade sword stones. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nababaliw dito. Walang sasabihin ang great return pill. Kumita man lang ako ng kaunting mukha. Bagamat malaki rin ang presyo mas mataas, mahal ko pa rin ito sa aking puso, ngunit ang mahiwagang sandata na ito ay walang silbi. Ginamit lamang ito ni Jiang Chen laban sa kanyang sarili. Ito ay napakahirap na nakakahiya. Sa simula pa lang, handa na siya, at gumastos siya ng maraming pera para linlangan ang sarili. Sa wakas ay malinaw na nakita ni Joe Hauran na ang Jiang Chen na ito ay may pukanalaban sa kanya mula pa noong una.
Bagamat pinaplano din niya kung paano siya haharapin, halatang huli na siya, na nagpapahintulot sa kabilang partido na samantalahin siya, at nilagay pa ang sarili sa panganib. Nawalan ng mukha ang mga pinigilan. Dapat mong malaman na siya ang pinakamakapangyarihang young master sa apat na pangunahing pamilya sa Tang Dynasty, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito ka-vulnerable sa harap ni Jiang Chen. Bagamat isa lamang itong paghaharap sa pera, sapat na iyon upang mahulaan, na ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Itinuring na ngayon ni Zhou Haoran si Jiang Chen bilang kanyang numero unong karibal, at siya ang kanyang minamaliit. Siya ay nahuhumaling kay Chen Lu, ngunit hindi niya inaasahan na sasampalin siya sa mukha ng kabilang partido. Walang sinumang makakatanggap nito, kaya ito inis na inis siya. Lahat ng nasa eksena ay tumingin kay Zhou Haoran na parang may tinitingnan. Natural, naiintindihan niya ng husto. Gumastos siya ng 2 milyon sa isang bagay na nagkakahalaga ng 200,000, kaya saan siya makakahanap ng ganoong scapegoat? Maging si Tang Wan ay ngumingiti mula tenga hanggang tainga sa kagalakan. Ang Jiang Chen na ito ay lubhang kawili-wili na si Zhou Haoran ay lubos niyang pinaglaruan at pinalakpakan. Sa oras na ito, gustong patayin ni Zhou Haoran si Jiang Chen ng mabilis para maibsan ang puot sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay sa HSBC Auction House, at imposibleng gumawa siya ng anuman sa kanya. I don't believe you can stay in the HSBC Auction House for the rest of your life. Kung may kakayahan ka, magiging duwag ka na lang habang buhay. Nanlamig ang mga mata ni Zhou Haoran at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Mahigpit na mga kamao. Brother Jiang Chen, I think you have completely offended Zhou Haoran this time. We should be careful in the future. Pulong ni Chen Luo, dahil lang sa kapatid niyang si Jiang Chen kaya siya nahawa kay Zhou Haoran. Nakakainis. Ngunit ang lakas ni Zhou Haoran ay hindi maaaring maliitin. Sino ang kayang masaktan ng isa sa apat na pangunahing pamilya ng dinastiyang Tang? Higit pa rito, ang kapangyarihan ng pamilyang Chen ay wala pa rito, at hindi nila kayang abutin, kaya't maaari lamang silang maging mas maingat. Don't worry, I'm not as fragile as you think, and this guy has already set his sights on me. Kung hindi ako gagantay, iisipin ba niyang soft persimmon ako? This time, I think he still do you dare to challenge me. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ginawa niya ito para maghanda para sa tag-ulan, dahil natatakot siya na kapag may nakilala siyang susunod na gusto niya, itong Zhou Haoran. Kung lalaban ka sa iyong sarili sa lahat ng mga gastos, magdurusa ka ng isang malaking kawalan. Kung kaya't maaari lamang siyang manguna at magwelga muna, upang ang iba ay walang mapupuntahan. Ito rin ay upang maging maingat kay Zhou Haoran. Ang taong ito ay masuwin, ngunit maaari niyang gawin ang lahat. Pinabati kita, Mr. Zhou, sa pagkuha ng ating kayamanan na may 2 milyong dolyar. Ang boses ni Yun Duo ay banayad at kaaya-aya, ngunit sa pandinig ni Zhou Haoran, ito ay tila galit na galit. Jiang Chen, maduroj ka man sa kamatayan, hindi kita bibitawan. Ipapaluhod kita at manginig sa aking paanan, isang pares ng asong babae. Puno ng galit ang mga mata ni Zhou Haoran, ngunit wala siyang magawa. Tutal, tuloy pa rin ang taunang auction ng HSBC Auction House. Hindi rin siya pinansin ni Jiang Chen. Isa siyang baliw na aso, kaya't hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng 12-dosenang mga item sa auction, lumitaw sa wakas ang isa na kinaiinteresan ni Jiang Chen, si Azure Monkey. Ito ay isang napakabihirang unggoy, at bagaman ito ay mukhang isang unggoy, ang liwanag sa mga mata nito ay napakatuso at matalas. Nang makita ni Jiang Chen ang Azure Monkey, nakaramdam siya ng labis na pagkagulat. Ang Azure Monkey na ito ay talagang may kaunting star power na dumadaloy sa katawan nito. Oo, ito ang kapangyarihan ng mga bituin. Bagamat hindi gaanong, masisiguro ni Jiang Chen na ang Sky Blue Monkey ay talagang hindi simple. Ang Azure Monkey na ito ay sinasabing nagmula sa Qingmang Clan. Ang kanyang mga bakas ng paa ay natagpuan sa isang maliit na bituin sa gilid ng Tyrant Star Territory. Sinasabi na ang Azure Monkey ay ang pinakamatalinong halimaw at sinanay upang maging isang espiritual alagang hayop.
o isang bundok, ito ay dapat ang pinakamahusay na pagpipilian. Sabi ni Yonduo na may ngiti sa kanyang mukha. Diretso ka bang nakatingin sa host? Sabi ni Chenlu na may ngiti sa labi. Mapait na ngumiti si Jiang Chen at inikat ang kanyang mga mata kay Chenlu. Why do you see this as an affair between children? Do I just fall in love with one another? Hindi ba mas maganda si Logan kaysa sa kanya? Hindi man lang ako kumurap. Nakatingin lang ako sa unggoy na iyon. Bumaba pa rin ang mata ni Jiang Chen sa unggoy. Maaaring walang mapansin ang iba, ngunit natuklasan niya na ang unggoy na ito ay hindi pangkaraniwan. Dapat niyang malaman kung tungkol saan ang kapangyarihan ng mga bituin sa kanya. Baka mahanap pa natin ang ubod ng ang bituin. Gayunpaman, hindi ganoon kataas ang pag-asa ni Jiang Chen. Hindi madaling mahanap ang core ng isang bituin, at ang bawat core ay isang pinakamataas na kayamanan. Ang bagay na ito ay tiyak na isang bagay na matatagpuan lamang ngunit hindi matagpuan. Bagamat si Jiang Chen hinahangad ito, ngunit hindi siya gaanong kumpiyansa na kahit saan man siya magpunta, itinuon niya ang kanyang paningin sa ubod ng bituin, pagkatapos, ang kanyang landas sa paglilinang ay malamang na tumimik. Ang pagkuha ng core ng isang bituin ay ganap na nakasalalay sa pagkakataon. Ngunit kung mayroong anumang sekreto sa kapangyarihan ng mga bituin sa Azure Monkey na ito, mahirap sabihin. Azure Monkey, parang bihira ang bagay na ito. Oo, pero napakatalino ng bagay na ito. Nabalitaan ko na pinaglaruan hanggang mamatay ang ilang may-ari na nagpalaki ng Azure Monkeys. Masyadong masama ang taong ito. Pwede ka afford to offend. Ang ganitong bagay ay dapat ipaubaya sa mga mayayaman. Panipi. Azure Monkey is not a fuel-efficient lamp. Kung wala kang kakayahan, mas mabuting huwag kang maglaro. Bagamat siya ay napakamalakas at may combat power. Not bad, but also unruly. Not many people can control this guy. Palihim na umiling ang maraming tao, halatang hindi gaanong interesado sa Sky Blue Monkey na ito. Lot No. 174, Azure Monkey, starting price, 100,000 grade source stones. Nang matapos magsalita si Yonduo, may nagsimulang magbid. Ayaw mo sa akin, ayaw ko, at may mga tao pa rin na kailangan ito, kahit na ang bidder ay hindi gaanong, ngunit mayroon pa ring dose-dosenang mga tao sa daan-daang libong mga tao na patuloy na nagtataas ng mga presyo. Sa wala pang kalahating quarter ng isang oras, ang presyo ay umabot na sa 225,000. Sa oras na ito, ang bid ni Jiang Chen ay dapat na halos pareho. 230,000. Sabi ni Jiang Chen. Ang presyong ito ay halos umabot na sa tuktok. Lalo na ang bid ni Jiang Chen sa pagkakataong ito ay nagpatakot sa lahat ng naruroon. Si Mr. Zhou ay nahulog sa kanyang bitag ng 2 beses. Pagkatapos ng kanyang bid, ilang tao ang nang-ahas na makipagkompetensya kanya. How about it, Mr. Zhou, hindi mo ba tataas ang presyo? Kung lalaban ka sa iyong sarili sa lahat ng mga gastos, magdurusa ka ng isang malaking kawalan. Kung kaya't maaari lamang siyang manguna at magwelga muna, upang ang iba ay walang mapupuntahan. Ito rin ay upang maging maingat kay Zhou Haoran. Ang taong ito ay masuwin, ngunit maaari niyang gawin ang lahat. Pinabati kita, Mr. Zhou, sa pagkuha ng ating kayamanan na may $2 milyong. Ang boses ni Yonduo ay banayad at kaaya-aya, ngunit sa pandinig ni Zhou Haoran, ito ay tila galit na galit. Jiang Chen, maduraj ka man sa kamatayan, hindi kita bibitawan. Ipapaluhod kita at manginig sa aking paanan, isang pares ng asong babae. Puno ng galit ang mga mata ni Zhou Haoran, ngunit wala siyang magawa. Tutal, tuloy pa rin ang taunang auction ng HSBC Auction House. Hindi rin siya pinansin ni Jiang Chen. Isa siyang baliw na aso, kaya't hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng 12-dosenang mga item sa auction, lumitaw sa wakas ang isa na kinaiinteresan ni Jiang Chen, si Azure Monkey. Ito ay isang napakabihirang unggoy, at bagaman ito ay mukhang isang unggoy, ang liwanag sa mga mata nito ay napakatuso at matalas. Nang makita ni Jiang Chen ang Azure Monkey, nakaramdam siya ng labis na pagkagulat.
Ang Azure Monkey na ito ay talagang may kaunting star power na dumadaloy sa katawan nito. Oo, ito ang kapangyarihan ng mga bituin. Bagamat hindi gaanong, masisiguro ni Jiang Chen na ang Sky Blue Monkey ay talagang hindi simple. Ang Azure Monkey na ito ay sinasabing nagmula sa Qingmang clan. Ang kanyang mga bakas ng paa ay natagpuan sa isang maliit na bituin sa gilid ng Tyrant Star Territory. Sinasabi na ang Azure Monkey ay ang pinakamatalinong halimaw at sinanay upang maging isang espiritual alagang hayop. O isang bundok, ito ay dapat ang pinakamahusay na pagpipilian. Sabi ni Yon Duo na may ngiti sa kanyang mukha. Diretso ka bang nakatingin sa host? Sabi ni Chen Lu na may ngiti sa labi. Mapait na ngumiti si Jiang Chen at inikat ang kanyang mga mata kay Chen Lu. Why do you see this as an affair between children? Do I just fall in love with one another? Hindi ba mas maganda si Logan kaysa sa kanya? Hindi man lang ako kumurap. Nakatingin lang ako sa unggoy na iyon. Bumaba pa rin ang mata ni Jiang Chen sa unggoy. Maaaring walang mapansin ang iba, ngunit natuklasan niya na ang unggoy na ito ay hindi pangkaraniwan. Dapat niyang malaman kung tungkol saan ang kapangyarihan ng mga bituin sa kanya. Baka mahanap pa natin ang ubod ng ang bituin. Gayunpaman, hindi ganoon kataas ang pag-asa ni Jiang Chen. Hindi madaling mahanap ang core ng isang bituin, at ang bawat core ay isang pinakamataas na kayamanan. Ang bagay na ito ay tiyak na isang bagay na matatagpuan lamang ngunit hindi matagpuan. Bagamat si Jiang Chen hinahangad ito, ngunit hindi siya gaanong kumpiyansa na kahit saan man siya magpunta, itinuon niya ang kanyang paningin sa ubod ng bituin. Pagkatapos, ang kanyang landas sa paglilinang ay malamang na tumimik. Ang pagkuha ng core ng isang bituin ay ganap na nakasalalay sa pagkakataon. Ngunit kung mayroong anumang sekreto sa kapangyarihan ng mga bituin sa Azure Monkey na ito, mahirap sabihin. Azure Monkey, parang bihira ang bagay na ito. Oo, pero napakatalino ng bagay na ito. Nabalitaan ko na pinaglaruan hanggang mamatay ang ilang may-ari na nagpalaki ng Azure Monkeys. Masyadong masama ang taong ito. Pwede ka afford to offend. Ang ganitong bagay ay dapat ipaubaya sa mga mayayaman. Panipi. Azure Monkey is not a fuel-efficient lamp. Kung wala kang kakayahan, mas mabuting huwag kang maglaro. Bagamat siya ay napakamalakas at may combat power. Not bad, but also unruly. Not many people can control this guy. Palihim na umiling ang maraming tao, halatang hindi gaanong interesado sa Sky Blue Monkey na ito. Lot No. 174, Azure Monkey, starting price, 100,000 grade source stones. Nang matapos magsalita si Yon Duo, may nagsimulang magbid. Ayaw mo sa akin, ayaw ko, at may mga tao pa rin na kailangan ito, kahit na ang bidder ay hindi gaanong, ngunit mayroon pa ring dose-dosenang mga tao sa daan-daang libong mga tao na patuloy na nagtataas ng mga presyo. Sa wala pang kalahating quarter ng isang oras, ang presyo ay umabot na sa 225,000. Sa oras na ito, ang bid ni Jiang Chen ay dapat na halos pareho. 230,000. Sabi ni Jiang Chen. Ang presyong ito ay halos umabot na sa tuktok. Lalo na ang bid ni Jiang Chen sa pagkakataong ito ay nagpatakot sa lahat ng naruroon. Si Mr. Zhou ay nahulog sa kanyang bitag ng 2 beses. Pagkatapos ng kanyang bid, ilang tao ang nang-ahas na makipagkompetensya kanya. How about it, Mr. Zhou, hindi mo ba tataas ang presyo? Nakangiting tumingin si Jiang Chen kay Zhou Haoran. Pagtaas ng presyo. Anong katawa-tawa ang presyo, wala pa ba akong mukha? 2 beses na kitang niloko, bakit gusto mo pa akong lokohin mag-isa? Magkakaroon ng 2 muli at muli, at hindi na magkakaroon ng 3 muli 4. Gusto mo akong dayin? Wala. Malamig na bamantong hininga si Zhou Haoran. Sa pagkakataong ito ay natuto na siya ng leksyon at tumigil sa pakikipag-away kay Jiang Chen. Kung patuloy siyang lalaban, malulungkot lang siyang matatalo. Bukod dito, kakaunti na lang ang natitira niyang origin stone sa kanyang kamay, kaya imposibleng magpatuloy. Bukas na ang bidding. Kung walang malakas na katunggali tulad ni Zhou Haoran, walang suspense tungkol sa bidding ni Jiang Chen.
Bagamat dalawang tao ang nagpatuloy sa pagtaas ng kanilang mga bid, sa huli ay muling nilock ni Jiang Chen ang presyo sa 260,000 grade siyam na Sword Stones, at wala nang natira. Patuloy ang pagtaas ng presyo. 269 na grade Sword Stone ng isang beses. 269 na grade Sword Stone dalawang beses. Panipi. 269 na grade Sword Stone ng tatlong beses. Deal. Panipi. Pinabati kita, Mr. Jiang, 269 grade Origin Stones. Origin Stone. I'm happy to get a Asher Monkey. Tumingin si Yun Duo kay Jiang Chen na may ngiti sa mukha. Medyo emosyonal ang maraming tao. Niloko na ni Jiang Chen si Zhou Haoran dalawang beses, at walang gustong maging pangalawang Zhou Haoran. Haoran, ang presyo ng Asher Monkey na ito ay hindi bababa sa humigit kumulang 300,000 grade siyam na Source Stone, ngunit walang gustong maging stepping stone niya. Kung ang taong ito ay random na magbibid muli ng presyo, walang kayang manakit sa kanya. Bahagyang nanlumo si Zhou Haoran, bakit hindi niya ito tinawagan? Kung gagawin ng lalaking ito, tiyak na titigil siya sa pagtawag, ngunit walang panghihinayang gamot sa mundo. Gusto niyang linlangan si Jiang Chen, ngunit ginawa niya, wala kang lakas ng loob. Mukhang walang maglalakas loob na hamanin ka. Tinakpa ni Chen Lo ang kanyang bibig at ngumiti ng matamis, kumikislap ang kanyang magagandang mata, napakaganda niya. Sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay talagang natulala. Ano ang tinitingnan mo? Walang kawili-wiling makita. Inilibot ni Chen Lo ang kanyang mga mata kay Jiang Chen, namumula ang kanyang mukha. Kung hindi mo hahayaang makita ko ito, pupuntahan ko si Miss Tang Wan. Nagkibit balikat si Jiang Chen. How dare you? Kinagat ni Chen Lo ang kanyang mga labi. Ang auction ay tumagal ng medyo mahabang panahon, na may 300 mga item na isusubasta. Ito rin ay isang napakalaking proyekto, ngunit hanggang sa huli, si Jiang Chen ay hindi nakahanap ng mas kawili-wiling mga kayamanan. Ang sumusunod ay ang huling item sa auction, at ito rin ang highlight ng aming taunang auction ang Linghua Collection. Pagkatapos magsalita ni Yun Duo, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Kasabay nito, ang daming tao sa buong auction house na sunod-sunod ang gulat na mukha at nagkakagulo. Ano? Ang Linghua Book? Paano ito posible? Alam mo rin ba ang Linghua Book? Ano ang bagay na ito? Bakit napakaraming tao ang nabigla? Hindi mo man lang ba alam ang Linghua Book? Yan ang Linghua. Tiwata sinasabi na noong umalis si Lord Linghua Immortal sa Tyrant Star Territory, hindi mabilang na mga tao ang nakikipaglaban para dito at hinahanap ito. Ang mga sekreto sa Linghua Book ay hindi pa rin nalulutas ng sinuman. Linghua Immortal Lord, Panipi. Ikaw ay ignorante, tama. Iyon ang pag-iral na pangalawa lamang sa Eternal Emperor. Sinasabing mahigit 2,000,000 taon na ang nakalilipas, ang Linghua Immortal Lord ay umalis sa Tyrant Star Territory at pumunta sa isang mas mataas na antas ng kaharian. Sa oras na iyon, ang kayamanan na ito ay naiwan para sa mga susunod na henerasyon, ngunit sa ngayon, ito ay isang alamat lamang. Talaga bang umiiral ang Linghua Book? Kahit na mayroon ito, ano ang hitsura nito? Alam ng mga tao. Hindi ko inaasahan na ang Linghua Collection na ito ay nasa kamay ng HSBC Auction House. Ang Linghua Fairy Lord ay isang taong nagpapabaliw sa Tyrant Star Territory. Isa rin siya sa mga pinaka-nakakatakot na pag-iral sa ilalim ng Eternal Emperor. Nang umalis siya sa Tyrant Star Territory, naabot na niya ang isang lubhang nakakatakot na estado. At paano kaya ang isang taong nagpang-inig sa Tyrant Star Territory at naaalalang napakasimple ng daan-daang milyong taon? Tumingin si Jiang Chen kay Chen Lu sa tabi niya na namumula ang mukha. Tila siya rin ay labis na nabigla sa Linghua Book. Nagtataka. Ikaw, hindi ko pa alam, Brother Jiang Chen, ang Immortal Lord Linghua ay ang alamat ng ating buong Tyrant Star Territory. Mahigit 2,000,000 taon na ang nakalilipas, sa maluwalhating panahon at panahon ng kahusayang iyon, nag-iisang Jin-ulat ng Immortal Linghua si Batian. Isang babaeng unang klase ang nang-ahas na habulin ng Eternal Emperor. May isip na gaano ito kalakas. At nang umalis siya,
Iniwan niya ang Linghua Book na ito, na hinahanap ng hindi mabilang na mga tao sa loob ng libu-libong taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Linghua Book na ito ay lalabas dito at ilalagay para sa auction. Nakakaloka talaga. Panipi. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Chen Lu, nakatingin sa Linghua Book na may mapag-imbot na mga mata. Ganyan ba talaga kalakas ang Linghua Book na ito? Panipi. Tanong ni Jiang Chen. Umiling si Chen Lu. Hindi ka Chen Chenxing, hindi ka rin mula sa Tyrant Star Region. Wala kang ideya kung gaano kakilabot ang Linghua Book, at kung anong uri ng pag-iral ang Linghua Immortal Lord, siya ay parang isang Diyos na hindi maalis sa ating mga mata. Higit pa rito, ang mga bagay na nakatala sa Linghua Book ay maaaring maging walang katapusang gamit sa atin sa buong buhay natin. Panipi. Halatang lalong nasa sabik ang ekspresyon ni Chen Lu. Mukhang ito ay dapat na isang kayamanan. Panipi. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, lahat ay naglihim tungkol sa Linghua Book. Matapos mabigla, nagbago ang kulay ng mundo. Maiisip ng isa kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Ang pinakamalakas na tao na pangalawa lamang sa Eternal Emperor, ang kanyang pamana. Anong uri ng sanggol ito? Napaka-curious din ni Jiang Chen. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nasa Linghua Book, parang may hawak siya dito. Tila siguradong maraming tao ang pumupuntirya sa Linghua Book sa pagkakataong ito. Nang makita ang walang katulad na sigasig sa eksena, lihim na nasiyahan si Logan. Sa pagkakataong ito, talagang inilabas ng HSBC Auction House ang kayamanan sa ilalim ng kahon. Ang kayamanang ito ay ganap na pambihira. Maging si Tang Wan ay labis na mausisa, ngunit may ilang mga bagay na hindi pag-aari niya. Kahit na hawak niya ang Linghua Book, hindi niya mabuksan ang ganoong mahiwagang kayamanan. Kaya sa desperasyon, kinailangan ni Tang Wan na itago ang bagay na ito. Tuldok. Nabenta ito dahil kailangan niyang makaipon ng maraming origin stones, kaya walang pinagsisisihan sa Linghua Book. Wala kang magagawa tungkol sa paghawak ng isang kayamanan ngunit hindi mo ito nalalaman. Kung hindi siya kikilos, ang Linghua Book ay walang halaga sa kanyang mga kamay. Kung kikilos siya, kahit papaano ay maibabalik niya ang hindi mabilang na origin stones. Ang ganitong uri ng transaksyon ay isang bagay na malinaw na alam ni Logan. Bilisan mo, hindi na tayo makapaghintay. Hahaha, bilisan mo at mag-auction. Panipi. Tama, nandoon na ang mga kayamanan sa ilalim ng kahon. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Nagugutom na ako at nauuhaw. Ito. Time HSBC malaki talaga ang nagastos ng auction house. Hindi mo matatanggap, di ba? This time kailangan nating tingnan kung gaano kitikot itong Linghua Book na ito. Panipi. Hoy nanalo ako, huwag mong bitawan. Ngayon ang Linghua Collection na ito ay pag-aari ko. Ang lahat ay hindi makapaghintay. Ang buong lugar ay nag-uumapo sa sigasig. Ang mga dagandong at dagandong ay umalangaw sa mga ulap. Ito ang resulta na gusto ni Tang Wan. Ito ay maaari ring magpasigla sa hindi mabilang na mga tao. Sa ganitong paraan, ang Linghua The Collection ay tiyak na kukuha ng isang hindi pa naganap na presyo. Hoy, ano ang silbi ng pagiging excited? Sa tingin mo ba tayong mga ordinaryong tao ay maaaring kumuha ng litrato ng Linghua Book na ito? Tama, sa mga oras na ito, marahil ay nanunood lamang tayo ng teatro. Hulaan ko ang shooting ng Linghua Book na ito. Magsisimula na agad. Hindi bababa sa 2 milyon ang presyo. 2 million? I guess it must be at least 3 to 4 million grade 9 source stones. This is beyond our scope of knowledge. Ordinary experts are not in their HSBC subasta. Hindi natin naiintindihan ang kaligayahan ng mga mayayaman. Panipi. Ang silbi ng pag-uusapan dito. Kung walang pera at kakayahan, maaari lamang tayong magsumikap at sumulong. Sa huli, sarili lang natin ang ating hilingin. Kung hindi mo kayang bumili ng isang bagay na may malinaw na markang presyo, sino ang masisisi mo? Bagamat alam ng maraming tao sa eksena na hindi simple ang auction na ito, kakaunti ang mga tao ang aktwal na makakasali sa auction. Gaya ng maiisip mo, ito ay tiyak na gagawin ang Linghua Collection na makakuha ng isang lubhang nakakatakot na presyo. Brother Jiang Chen, kung mayroon kang sapat na origin stones,
dapat kang kumuha ng litrato nitong Linghua Book. Ito ay tiyak na isang pambihirang kayamanan na hindi mabibili kahit may pera ka. Sa pagkakataong ito, ang paglipat ng HSBC Auction House, kahit ako ay, nagulat ako. Talagang hindi ka panipaniwala na may lalagay nila ang Linghua Book para sa auction. At saka, tiyak na maraming tao ang tumitingin sa Linghua Book na ito. Hinawakan ni Chen Lu si Jiang Chen nang walang katulad kay Jin Dong. Alam niyang siguradong siya ay walang sapat na origin stones para i-auction ito, ngunit maaaring magkaroon ng pagkakataon si Brother Jiang Chen. Para sa pinakamahusay, gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Jiang Chen. Sa napakaraming tao na naiinggit sa Linghua Book, at sinusubukan ni Chen Lu na pigilan siya sa lahat ng posibleng paraan, tila kailangan niyang sumali sa huling bidding. Lahat, mangyaring manahimik. Inaanunsyo ko ngayon na ang huling bagay sa auction, ang Linghua Book, ay isusubasta na ngayon. Ang panimulang presyo ay 5 milyong 9th grade source stones. Ang mga salita ni Yun Duo ay nagpatahimik ng husto sa eksena, ngunit ang kanyang mga salita ay muling nagbunga ng kasukdulan. 5 milyong grade 9 source stones. Ito lang ba ang panimulang presyo? Nadulas. 79.79% ng mga tao sa madla ay naantala sa presyong ito. 5 milyong mga batong pinagmumula ng ika-9 na baitang. Kahit na ang mga master sa antas ng bituin sa ika-9 na antas ay hindi kayang bayaran ng labis. Karamihan sa mga tao ay binawi ang lahat kanilang pera, at kakaunting tao lamang ang maaaring lumahok sa bidding. 5 milyon, Lola. Mukhang mali ang tansya ko. Akala ko ang panimulang presyo ng 2 milyon ay napaka-impressive na. Kailangan mong malaman kung anong uri ng pag-iral ang Linghua Ferry, paano magiging posible ang kanyang legacy. Will it be? Totoo naman, pero ang presyo ay napakatalino kaya hindi na natin maisip. Panipi. Actually, nagkakamali ka. Napakababa na ng presyo. It's great value for money. Ay dun, hindi ko alam kung gaano karaming pera ang makukuha ko sa huli. Tinitigan ng lahat ang Linghua Book, at magsisimula na ang auction. Sa tuwing tataas ang presyo, hindi ito dapat mas mababa sa 500,000 grade 9 na source stones. Upang magsimula, well, mga boss, mangyaring ipakita ang iyong katapatan at ipakita ang iyong presyo. Hanggat ang iyong presyo ay sapat na mataas, madali mong maiuwi ang Linghua Book. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Yudua, naging maingay ang eksena, ngunit marami na ang naghanda, at tiyak na maraming mayayamang tao. Sa halagang ito, dapat ay maraming tao ang sumuko. Panipi. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Hoy, ito talaga ang presyo na hindi ko man lang pananggahasang tingnan. Panipi. Chen Lu curled her lips. Walang alinlangan sa oras na ito na siya ay na-kick out muna dahil hindi man lang siya qualified na tumawad. 5 milyon. 6 na milyon. Panipi. 6 na milyon at kalahating milyon. Panipi. 7 milyon. Panipi. 8 million grade 9 source stones. Panipi. Tuldok. Ang mga presyo ng bidding ay tumataas, at si Jiang Chen ay nasa sabik din na makita ito. Sa isang kisap mata, siya ay umabot na sa 12 milyong mga batong pinagmumula ng ika-9 na baitang. Tila ang ilang mga pinagmulang bato sa kanyang bulsa are all worth it. It's not enough. 10 milyong mga 9th grade source stones lang ang makakabili ng isang malungkot na tao dito. Hindi napigilan ni Jiang Chen na umiling, masyadong malupit ang mga taong ito, tama. Totoong mayaman sila, mga tao ng Tang Dynasty, 10 milyon marami pa ring taong patuloy na nagbibid, at ang bidding ay hindi tumitigil. Maraming tao ang nakatingin sa Linghua Book, at lahat sila ay mukhang determinadong manalo. 13 million and 9 premium source stone. Panipi. Mahinahong sabi ng isang medyo may edad na lalaki, nakasuot ng asul na gown. Ito na ang pangatlong tito. Panipi. Nagningning ang mga mata ni Zhou Haoran. Hindi niya inaasahan na darating din pala ang pangatlong tiyuhin niya. Talagang hindi niya ito inaasahan. At saka, ang pangatlong tiyuhin niya ay tila labis na nag-aalala sa Linghua Book na ito. Zhou Lifen, tila ba? Tandang pananong. Gusto mo rin. Linghua collection na ito.
Paano kung ibigay ito sa akin? Bibigyan talaga kita ng malaking regalo mamaya, hahaha. Panipi. Natatawang sabi din ng isa pang lalaki, at agad na tinawag ang presyo. 14 million ninth grade source stones. Wu Xiaohua, this is not your territory. You can't take away what I want. Why don't you step back and I'll give you a big gift later? Like. Ngumisi si Zhou Lifen. Bilang pangalawang in command ng pamilya Zhou, sa pagkakataong ito ay pinuntirya rin niya ang Ling Huabok. Malinaw, kahit si Zhou Lifen ay walang 10 milyong source stones. Dumating siya sa pagkakataong ito. Ito ay ipinagkatiwala din ng panganay na kapatid na lalaki, ang ama ni Zhou Haoran. Ang 10 milyong origin stones ay isang malaking halaga kahit para sa pamilya Zhou. Mukhang gusto mo akong ipaglaban hanggang dulo, Zhou Lifen, pag-isipan mong mabuti kung may tiwala ka ba. Mas malamig ang ekspresyon ng mukha ni Wu Xiaohua at malamig ng uso niyang sinabi. Ano sa tingin mo ang pag-upo dito at magbid? Mahinahong sabi ni Zhou Lifen. 15 million ninth grade source stones. Papasok din ako. I wonder if the two brothers happy. Giggle. Panipi. Sabi ng isang babae na may makapal na anyo at magandang mukha na may takip sa bibig at matamis na ngiti. 15 milyong ninth grade source stones ang nakuha. Ang mga taong naruroon ay labis na nasasabik at natakot. Tumaas ang presyo at ngayon ay tumalo. Zing Miley, huwag kang maging walang utang na loob. Hindi ba't lumalawak na ang iyong pamilya Zing ngayon? Sigurado ka bang kaya mong bilhin ang napakaraming origin stones? Malamig na pinaikit ni Wu Xiaohua ang kanyang mga mata. Ang maliit na pera na ito ay isang patak lang sa balde para sa ating pamilya Zing. Kung hindi, ihambing natin at tingnan kung sino ang may mas makapal na buhok sa binti. Nagniningning ang mga kilay ni Zing Miley, malambot ang kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay kaakit-akit, na sina Wu Xiaohua at si Zhou Lifen ay hindi nang ahas na maliitin. What a Linghua collection! Ngayon 3 sa 4 na pangunahing pamilya ang dumating. Ang pamilya Zhou, ang pamilya Wu, at ang pamilyang Zing ay nakilahok lahat. Mukhang hindi masaya ang bidding ngayon. Tumingin si Chen Lo kay Jiang Chen, nakaramdam ng labis na pag-aalala. Kahit na para sa panganay na kapatid na si Jiang Chen, napakahirap para sa kanya na makipagkumpetensya sa 3 malalaking pamilyang ito. Kung gayon, panoorin natin ang kanilang pagganap. Nagkibit balikat si Jiang Chen. Wala akong masyadong origin stone sa kamay ko ngayon. Mukhang wala na tayong pagkakataong makilala itong Ling Huabok. Puno ng liwanag at anino ang mga mata ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito hindi siya nagmamadaling makilahok. Tila kahit na siya ay isang malaking tao, ang 4 na pangunahing pamilya ng Tang Dynasty ay lumahok din, at ang kanilang laban ay tiyak na magiging napakabangis. Walang puwang para sa 2 tigre sa isang bundok, at ang mga taong ito ay tit for tat, kaya bakit mag-abala na magkaroon ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan sa kanila. Sa oras na ito, kailangan lamang ni Jiang Chen na maupo sa bundok at panoorin ang labanan ng mga tigre. Nang makita ang dismayadong tingin sa mga mata ni Chen Lu, ngumiti din si Jiang Chen at nag-isip, hanggang sa huling sandali, walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Sobrang exciting, kwek-kwek, kwek-kwek, kahit hindi ako nagbibid, excited din ako. Mayaman talaga ang 4 na major na pamilya. Oo, 10 milyon. Ng 9th grade source stones ay parang libreng pera. Ang tapang ng malalaking pamilyang ito ay talagang hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Kung magpapatuloy ito, sa palagay ko, ay hindi mahirap masira ang 20 milyong marka. Bihira. Nakikiusap ako, at marahil ito ay isang pamana na hindi maisip ng mga tao. Ito ay lalong mahalaga para sa isang malaking pamilya. Panipi. Linghua Immortal Lord, ito ang tunay na malakas na tao. Maraming tao ang nananabik para sa ito, ngunit maaari lamang tayong lumayo sa Linghuabok na ito, na lampas lamang sa imahinasyon ng mga mahihirap na tao. 16 na milyon. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Mukhang kalmado si Zhou Lifen. 16 na milyon na mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang, na napakataas na ng presyo, ngunit kitang-kita na ang pamilya Wu at ang pamilyang Zing ay wala pa rin. Plan to let it go. Tataas lang ang presyo.
17 milyon. Ngumiti si Zing Miley, malumanay na nilalaro ang kanyang makulay na mga kuko, na may kaakit-akit na hitsura sa kanyang mukha, na nagpasaya sa hindi mabilang na mga tao. Ang gayong babae, tulad ng asul na enchantress, ay kapansin-pansing gaya ng iba. Lahat ay naguguluhan kay Zing Miley. Tulad ng inaasahan, karapat-dapat kang maging pangunahing tauhang babae ng pamilya Zing, ngunit hindi ito ang iyong larangan ng digmaan. 18 milyong mga batong pinagmumula ng ika-9 na baitang. Halatang. Lalong nasa sabik si Wu Xiaohua. Napaka-excited ng laban ng tatlo, tumataas ng isa-isang milyon, tumataas din ang adrenaline ng mga tao. Ang pinakamasayang tao ay walang iba kundi si Tang Wan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling dumobble ang presyo, umabot sa 26 na milyon na 9th grade source stones. Sa oras na ito, ang mga mukha ni Joe Lifen at tatlong iba pa ay medyo hindi mapakali. Kung magpapatuloy ito, ang resulta ay wala sa kanila ang maglalakas loob na isipin. 27 milyon. Kayong dalawa, kung patuloy niyo akong tatawagan ng ganito, dapat ay walang kahulugan. Ibigay mo na lang ang bagay na ito sa aking pamilyang Joe. Hinding-hindi ko kayo pababayaan sa hinaharap. Ako, si Joe Lifen, ay magtatago nito, kabaitan sa aking puso. Mataimtim na sabi ni Joe Lifen na may tame time na boses. Hindi, sa palagay ko ay hindi sapat ang sinseridad ng pamilya Joe, kaya hayaan mo akong gawin ito sa aking sarili. Sabi ni Wu Xiaohua na may nagbabagang mga mata. 28 milyon. Kinagat ni Wu Xiaohua ang kanyang mga ngipin. Ito rin ang kanyang huling bid. Kung hindi stable ang presyo, wala siyang lakas na magpatuloy sa pagbibid ng mas mataas. Halos 30 milyon na 9th grade source stones, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang maaaring linangin. Ito na, ang padre de pamilya ay maaaring magbigay sa kanya ng pinakamataas na autoridad. Kung ito ay lumampas sa 30 milyong 9th grade source stones, ang kanyang pamilya ay mahaharap sa malaking pagkalugi o kahit nasasara. Ang isang ordinaryong master-level master ay maituturing na medyo mayaman kung maaari siyang magkaroon ng daan-daang libo ng 9th grade origin stones. Ituturing siyang mayaman kung magkakaroon siya ng daan-daang libo ng 9th grade origin stones. Milyon-milyon ang magiging labis bihira, may 10-10 milyon, ngunit isa lamang sa 10,000. Hindi naman dahil ang apat na malalaking pamilya ay hindi makakakuha ng 30 milyong 9th grade source stones, ngunit kahit na gawin nila, ito ay magiging sanhi ng kanilang mga pamilya na mahulog sa matinding kawalang interes at gawin silang lahat na hindi balanse. 50 milyon ay maaaring makuha sa lahat ng mga pagsisikap ng buong pamilya. Lumabas siya, pero nagkawatak-watak ang pamilya, ano ang silbi? 30 milyong 9th grade source stones na ang nangunguna sa bawat pamilya. 29 na milyon. Nagbid si Joe Lifen sa huling pagkakataon, na limitasyon din niya. Nagkatinginan silang tatlo na bumubulwak lahat sa galit, pero mas malupit ang auction house kaysa sa casino. Kung walang pera, mapapabuntong hininga ka lang, at kahit gaano pa kaganda ang bagay, hinding-hindi makukuha sa iyo. Bilang pangatlo sa apat na pangunahing pamilya sa dinastiyang Tang, halos pantay ang kanilang lakas. Sa 30 milyon, sila rin ang nasa itaas. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay lalong naging kapanapanabik. Napakaraming mga batong pinagmumula ng ika-9 na baitang, na sadyang nakakatakot. Sa VIP table, si Gang Liancheng ay nakatayo sa tabi ni Tang Wan na may paggalang sa kanyang mukha, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi ko talaga inaasahan, miss, na ang Linghua Book na ito ay maaaring ibenta sa napakataas na presyo. Noong huling beses na naibenta ito sa mataas na presyo na 10-10 milyon, ito ay para sa 10th grade elixir. Ngunit sa oras na iyon, mismong ang master ang nag-host. Ilang taon na ang lumipas. Sabi ni Gang Liancheng na may malungkot na mukha. Oo, maraming taon na ang lumipas. 26 na milyon ang pinagmumula ng 9th grade na mga bato, ngunit ang elixir ay isang 4 na markang elixir lamang. Kung ito ay isang 10 markang elixir, sa palagay ko, hindi alam ni Itay kung paano gawin mo. Ito ay nakuhanan ng larawan. Ngumiti si Tang Wan at umiling, ngunit ngayon ang Linghua Book na ito ay tila lumampas sa limitasyon ng taon,
na para bang ito ay lumampas sa 30 milyong mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang. 30 milyon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, may nag-alok ng mataas na presyo na 30 milyon, ngunit ang taong ito ay hindi miyembro ng 4 na pangunahing pamilya, at hindi rin siya si Jiang Chen, kundi isang lalaking nakaitim, kaya imposibleng makita ang kanyang lakas at paglilinang. Sumimangot si Tang Wan. Ang lalaking nakaitim na ito ay ganap na nababalot ng itim na damit, at hindi man lang niya napansin. Sino siya? Si Zhou Lifen at ang 3 pang iba ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagkatinginan, lahat ay pinipiling manahimik, dahil hindi na sila kwalipikadong magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Naging sobrang tahimik din ang eksena. 30 milyong mga batong pinagmumula ng 9th grade. Ito ay talagang isang hindi malulutas na tuktok. Agad na naging focus ng audience ang lalaking nakaitim, ngunit walang makakita kung sino siya. Mukhang sumuko na ang 4 na malalaking pamilya, at wala na silang lakas ng loob na ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula. Panipi. Sinong may sabing hindi, hahaha. Pero sa wakas ay kikilos na ang lalaking nakaitim. Panipi. 30 million, naniniwala ako na hindi nila sinabing maaaring mas mataas ito sa presyong ito, tama ba? Panipi. Walang nagpatuloy sa pagbibid sa loob ng mahabang panahon. Mukhang mapapabilang ang Linghua Collection na ito sa lalaking ito na nakaitim. Ako. Nakakainggit talaga. Kailan ko ba ito makikita? Yung style niya. Panipi. Hindi mabilang na tao ang natakot at tahimik lang na humahanga sa isang mayaman at walang awa na tao tulad ng lalaking nakaitim. 32 million. Sa sandaling naisip ng lahat na ang lalaking nakaitim ay maaaring manalo ng korona na May 30th million, isang sigaw ng bidding ang muling tumunog. Siya nga, nagbid na rin siya sa wakas. Nag-aapoy ang mga mata ni Tang Wan. Inaabangan niya kung magbibid si Jiang Chen. Ang Linghua Book ay may hindi maisip na pang-akit para sa sinuman, maging si Jiang Chen ay walang exception.